Oh, Megatron, kinakabahan talaga ako. Parang di ko kaya. Ano ka ba, Prime? Kayang-kaya mo yan. Lakasan mo loob mo. Iya talaga ako, Megatron eh. Baka maging epic fail lang to. Ay nako, maniwala ka sa sarili mo. Huh, yan na siya, yan na siya. Hi, Elite One. Yes, Orion Pax. Ano na naman yan? May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ba't di mo pa sabihin? Bilisan mo, madami pa akong gagawin doon, no? Roses or reds? Soundwave is blue. When I transform, I roll out with you! Alam mo, Orion Pax, ang ayoko nga sa lahat, yung sinasayang yung oras ko. Ang ganda, Prime! Damang-dama ko yung sinabi mo doon. And here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park AMK Series Transformers 1 Cogbot Mode Elita 1. Now, before we start sa ating review, special shout out muna sa YOLO Park for sending us this Elita 1 once again. YOLO Park, thank you so much! And as you can see, ganitong klase ang packaging ni Elita 1 sa harap na meron na sila ngayong holographic na sticker dyan ng YOLO Park. Astig! Sa likod niya, nandun yung mga iba pang models from this line, yung Cogless, Cog, and also yung final form ni Megatron and Optimus Prime. And nandito na rin yung manual on how to assemble and yung mga accessories na included sa kanya. Sa side niya, picture lang ni Elita 1 and sa kabila, same lang din. Ready na siyang makapagsuntukan. Sa ibabaw, title lang ng Transformers 1 and yung mga characters natin. And sa ilalim, things and stuff lang. Ang maganda dito sa packaging ngayon ng YOLO Park is windowed na siya. And dito naman sa side na to, more on mga obligatory shots lang ni Elita 1. Pag na-unbox natin dito sa Elita 1, may cardboard ulit. Iba-iba sila. Minsan cardboard, minsan paper. Pero ito lang yung thank you card ni YOLO Park na kung saan pwede nyo scan yan para sa kanilang after-sale service. Next, we have here, nandito na yung magandang manual ni Elita 1. So, ito na ngayon sa Elita 1 and it's assemble time! Sa Elita 1, pag nabuo na natin siya, check muna natin yung pinaka-details niya sa face. Ayan, no? Ganda rin naman eh, no? Okay din yung face niya. Although, parang natataasan lang ako sa neckline niya. Pero, parang pag overall, okay lang din naman. Parang medyo mataas lang for me. And then, ito pa, yung ibang details niya. Yan. Okay. Sa side, okay naman. Ay, tsura niya. Sa likod, malinis sa likod. Top and sa ilalim. Okay, and then para sa articulation dito ni Elita 1, sa head niya, yan ang look up niya. Ang ganda ng look up niya. Look up talaga. And then yung look down niya, ganyan. And then, of course, naiikot yan, 360. Head niya na yan. And then sa neck niya, dalawa yung articulation niya doon sa ball joint niya sa pinaka-head and also dito sa baba ng neck niya. Meron din siyang ball joint dyan. Sa kanyang arms wide open, oh, ganda. Ang ganda. Hindi man ganun ka-straight, pero yung pinaka-articulation niya is like kahit na mataas yung shoulder pad niya dito, hindi yun nagiging hindrance pag nag-arms wide open siya, which is good. Then, pwede ma-rotate yan, 360, pag ganyan. And then, yung kanyang bicep rotation, nasa taas ng elbow niya. And then, yung kanyang elbow bend, ganyan yung elbow bend niya, guys. Double jointed pa rin. Baka hindi nyo lang gaanong mapansin yung isa pa niyang articulation doon sa pinakababa ng elbow niya.
niya. Pero dalawa, double jointed pa rin naman. And then sa kamay, andyan yung ating connection. So naro-rotate yan and may swivel pa na konting ganyan. Pagdating sa kanyang waist, may rotation siya supposed to be. Yun nga lang kasi yung kanyang mga side skirt dito, may hindrance. So, nakaharang dyan. That's why, hindi mo lang marorotate yung waist niya. Although, dito sa parang pinaka-abdomen niya, pwede pa rin naman siya dyan mag-final countdown. Kasi, technically, dalawa yung articulation niya. Doon sa may taas nung abdomen niya and then dito bandang gitna. Maganda. Ayan, tingnan nyo sa likod nyo. Yan ang nangyayari dyan. Okay? May articulation pa rin siya dyan. Yeah, which is good. Yun nga lang ang problem talaga. Parang hindi mo siya gaanong ma-rotate dito sa bandang waistline niya. Pero kung taas ng waist niya, pwede. Pwede mo pa siyang ma-side yung body niya. Kasi itong mga side skirt niya, although ball jointed to, pero hindi gaanong nabibigyan ng clearance yung waist rotation niya. Anyway, pagdating sa legs niya, ganyan lang yung Van Damme split niya. Pwede pa sana mataas, kaso again, itong side skirt niya, medyo nagiging hindrance sa mga articulation niya dito sa bandang legs niya. And then, yung high kick niya, ganyan kataas, and yung back kick niya, ganyan. And again, itong kanyang pinaka legs is pwede ulit ma-extend. Ayan, may extension yung pinaka-legs niya. Pagdating dito, meron siyang rotation dyan sa pinaka-legs niya kasi may connection siya dyan. And then yung kanyang knee bend, ayun, ganda ng knee bend niya. Nakita nyo yung articulation niya. From here sa knees niya, papunta dito. So yung susunod niya is nandito na sa part na to eh. Ayan no. Ang galing nga. Yun nga lang, ang number one na napansin ko sa kanya, nakalabas yung mga screws niya. Medyo halata sa kanya yung mga screw. Pagdating dito sa paa niya, ayan, meron siyang swivel dyan and up and then down. Ganda. Uy, ganda. Sobra yung pagkaka-down ng paa niya. Kasi dito naman na hinuhugot yun sa may parang wheels niya. Itong wheels niya hindi articulated ha. Hindi siya na round and round. And then, yung isa pa niyang articulation dito sa pinaka-toes niya, yan. Naangat lang din yan ng ganyan. Now, para sa mga accessories dito ni Elita One, meron siya mga alt hands. First is parang meron siya ditong closed fist. Yan ang pinaka-itsura niyan. Yan. At least may paint pa rin yung kamay niya. Yan yung kanyang closed fist. Actually, hindi siya gaanong close eh. Hindi siya yung talagang saradong-sarado. Parang medyo naka-open pa rin naman ng konti. Next natin, which is yung nakalagay sa kabilang hands niya, sa left hand niya. Ito yun, yung ganyan. Open palm naman. Ganda rin yung details. And then, meron din siya ditong ray gun. Yan ang itsura niya. And then, lastly, meron siyang gun-wielding na kamay. Itong gun-wielding niya na kamay, parang medyo naka-open palm, pero medyo nakahiwalay itong isa para doon sa trigger. Which is, yun yung gagamitin nyo panghawak niya dito sa kanyang bang-bang. Yan ang itsura niya. Halos same lang sila nung bang-bang ni Orion Pax. Okay, and then para makabit natin yan, sakto lang naman sa hands niya. Even doon sa pwesto ng finger niya. Again, ang pinaka-problem ko dito sa gun nila, medyo tabingi kasi nga humaharang na eh. So, parang mahirap lang bigyan ng angle yung pinaka-bang-bang. Ayan. Parang ganyan. This is the best that you can do para magmukhang straight yung pagkakahawak. And para sa size dito ni Elita One, Cogbot mode, ang size niya is 7.5 inches. And maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating YOLO Park figures tulad ng ating Orion Pax Cogbot mode. Ayan, itsura nila. Seems good naman. Maganda yung pagkaka-scale nila. Para silang Cogbot mode. Pasok na rin natin ang kanyang best friend na si Megatron. Yan, no? Ganda nila tingnan na. So, para may comparison lang din tayo, lagay natin si Cogless bot mode na Megatron. Kasi parang mas maliit pa ng konti dito yung Cogless bot mode naman ni Elita One. Lagay na rin natin ang ating Price of the Beast YOLO Park AMK din na si Bumblebee. Magsama tayo ng isa pang Fembot, New Age na si RC sa Legend Scale. And ang Dinobot female na si Slash. And lagay na rin natin ang ating AMK Pro Series na si Optimus Prime. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Elita One Cogbot mode, ang price range niya is around 1,400 up to 1,800. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating YOLO Park Transformers 1 AMK series Cogbot mode Elita One. What do you think of this figure? Is it
it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, yung appearance niya or yung pinaka-details niya, actually maganda naman. Hindi gaanong bulky yung katawan, mabilis mo siyang madidistinguish na female robot nga siya. Ang medyo downside sa akin is that yung color na ginamit sa kanya. For me, parang mas nag-expect sana ako ng mas metallic pa na color. While they already did that kay D16, ayan o, kay D16, shiny na talaga yung armor niya. I hope na yung pagkaka-pink purple nung armor dito na Elita is mas naging metallic pa ng konti. Pagdating sa build niya, hindi naman ako nahirapan. And overall, yung kanyang mga joints, yung mga armors niya, maayos din naman ang mga fittings. Although, medyo loose lang itong part na to sa akin. Parang pag in-articulate ko siya or piniplay around ko, parang nawawala sa isip ko at nahuhugot itong part na to. Pero easy fix lang naman yan, madali lang naman ayusin yan. Overall, for me, ayos and decent itong ating Elita 1. But then again, if you're going to buy this Elita 1, I'm sure magiging super perfect yan pag tinabi mo na rin siya sa ibang Transformers 1 characters na meron ka.